Nang tuluyang bumalik ang kanyang mukha, mas gwapo pa siya ng ilang beses kaysa kay Qin Hijay, at may bahid ng ganda ng isang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng nagiyelong intensyon na pumatay. Tumingin siya sa tuyong bangkay ni Bai Go sa sahig at hindi niya mapigilang tumawa ng malakas. Tunay na hindi makatarungan ang langit. Ibinigay ang ganito kalakas na enerhiya sa dalawang pervert at kailangan pang pagsamahin. Napakalakas. Kailanman ay hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalakas na enerhiya. Natigilan din si Kensyo. Ang taong nasa harap niya ay si Dalai na matagal nang nawawala. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot para sa kanya. Bagamat si Dalai ay isang hamak na kontrabida, kahit papaano ay isa siyang tunay na lalaki. Sa bansa ng Tinshu, isa siyang tanyag na tao, ngunit hindi niya inaasahan na hahantong siya sa ganito kalunos-lunos na katapusan. Hindi niya alam kung paano ito nabuhay hanggang ngayon. Puno ng galit ang mga mata ni nanay habang nakatingin kay Lian Go, at malamig niyang sinabi, "Akala mo ba kapag namatay ka ay tapos na ang lahat? Ang kapatid mo ay ipinakain ko sa aso, ikaw naman." Akmang lalapitan niya at lalapastanganin ang bangkay nang biglang kumislap ang lamig sa kanyang mga mata. Biglang nawasak ang pinto ng silid at pumasok ang ilang mandirigma sa pangunguna ni Naisi at Lai. Kasama rin nila si Tian Hijay. Bigla kasing naramdaman nila na nawala ang presensya ni Lian Go. Sa sobrang gulat, binitawan niya ang pagbabantay sa pasukan at nagmamadaling pumunta roon at ito ang kanyang naabutan. Walang dalawang salita, agad na sinira ni nanay ang pader at tumalon palabas. Habulin siya. Nang makita ni Qin Jiji na tataka si Dalai, lalo siyang nagalit. Sunod-sunod ang kamalasan niya ngayong araw. Una, hindi niya nakuha ang pagmamahal ng demonyo. Pagkatapos ay inagaw ni Dainsyo ang Nan Yun Win Yi Sydney Albenje, at ngayon, isang hamak na bata pa ang pumatay kay Lian Go. Halos sumabog na siya sa galit. Sinuri ni Ne ang bangkay ni Lian Go sa sahig, at kumpirmadong patay na ito. Natigilan siya at natarantang sinabi, "Anong gagawin natin? Nawala na ang pinagmumulan ng lakas, paano natin ito ipapaliwanag kay Lord Xianzhi?" Sumimangot si Isi at sinabi, "Sa itsura nito, mukhang namatay siya dahil sinipsip ang lahat ng kanyang lakas." Kung ganoon, ang taong iyon kanina ay nagtataglay ng pinagmumulan ng lakas. Nang maisip ito ng dalawa, agad silang lumabas para humabol. Nang mawala na ang lahat, saka lamang lumabas si Kensyo mula sa kanyang pinagtataguan. Tiningnan niya ang bangkay sa sahig, bumuntong hininga, at sinabing, "Paumanhin, mukhang hindi ko na matutupad ang ipinangako ko sa iyo. Magkakilala rin naman tayo, kaya susunugin ko na lang ang iyong labi para hindi ito malapastangan. Sana sa susunod mong buhay, ipanganak ka ng isang tunay na babae." Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang kamay, isang apoy ang lumabas at sinunog ang bangkay hanggang sa maging abo at tuluyang maglaho. Sa labas, ang pinakamalaking kaguluhan sa buong lugar ay nagmumula kina Lin Shohong at Elder Ne. Napakalaki ng agwat ng kanilang lakas, kaya't napilitang tumakbo para sa kanyang buhay si Lin Shohong, ngunit lubhang mapanganib pa rin ang kanyang sitwasyon. "Hoy, matanda! Kailangan ba talaga nating maglaban? Ile! Huli na ang lahat para humingi ng tawad." Sino ang humihingi ng tawad? Sinasabi ko lang na huwag na tayong maglaban at mamuhay ng mapayapa. Hindi siya pinansin ni Elder Nie at buong lakas siyang hinabol. Sa loob-loob niya, lalo siyang naiinis. Dahil puro pagtakas lang ang ginagawa ng kalaban, wala siyang magawa. "Tigil!" Biglang may isang boses na umalingaw-ngaw. Lumitaw si Beinsyo sa harap ni Elder Nie at nakangiting sinabi, "Matanda, patay na ang taong binabantayan mo, may gana ka pa bang maglaro ng habulan?" "Young Master Lion." Nang makita ni Lin Shohong si Beinsyo, lalo na ang kislap sa mga mata nito, alam niyang tapos na ang misyon. Mabilis siyang bumalik sa tabi nito at nagreklamo, napakabangis ng matandang ito, bawat galaw niya ay nakamamatay. "Young Master Lion, dapat mo akong turuan ng ilang dalaw pa. Kung hindi, maliit na bagay lang ang mamatay, pero malaking kahihiyan sa iyo." "Ano? Patay na si Bayengo?"
Nayanig si Elder Nie at galit na sinabi, ikaw ang pumatay sa kanya. Itinuro ni Deincio ang likuran niya at nakangiting sinabi, isa lang akong Wong, Martial Emperor, paano ko mapapatay si Bayengo? Ang salarin ay hinahabol na ng lahat. Bakit hindi ka pa sumama para tumulong? Nagdududang lumingon si Elder Nie at sinabi, totoo ba? Kinumpirma ni Deincio, pinangunahan na ni Lord Yunyeji ang iba pa sa paghabol, at sumisigaw pa nga siya, nasaan na ang walang kwentang Elder Nie na yon? Sumimangot si Elder Nie at nagtanong, sigurado ka bang sa direksyong ito? Nagpatuloy si Deincio, siguradong sigurado. Maliit na bagay lang ang mawala ng tiwala, pero malaking problema kapag nagalit si Ginoong Mianji. Sige, salamat. Naniwala si Elder Nie at mabilis na lumipad palayo. Pinapasok ni Deincio si Lin Shohong sa GIS Bay, at sinabi nito nang may paghanga, Young Master Lion, masyadong malalim ang iyong diskarte, kahit kailan ay hindi ko iyon matututunan. Malakas na tumawa si Deincio at sinabing, iyan ang tinatawag na estratehiya sa sining ng digmaan, ang manalo sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang totoo, masyado lang siyang tanga. Habang hinahabol nila si Nainay, biglang may naramdaman siya. Mabilis niyang ginamit ang isang sikretong pamamaraan upang ipaalam kay Esi ang lokasyon ni Deincio, papunta ito sa pangalawang buto ng gulugod. Sige, hayaan mo na yan. Isang matinding lamig ang kumislap sa mga mata ni A, at agad siyang lumipad patungo sa koordinat na ibinigay ni Day. Sa isang kakaibang espasyo, tila nasa loob sila ng gulugod ng isang halimaw. Habang naglalakad si Deincio sa daanang ito, naisip niya, ngayon, halos sigurado na ako na ang tor ng demonyong ito ay gawa sa kalansay ng isang dambuhalang sinaunang halimaw. Tumingin siya sa itaas at may naramdaman siyang walang kapantay na aura. Hindi kaya yun na ang bagay na yon? Habang nag-iisip, biglang nanliit ang kanyang mga mata. Nakita niya sa buto ng tadyang sa harapan ang isang butas, at mula roon ay lumabas ang anyo ni A. Hawak ang Wigong Jin sa kanang kamay, at nakatingin kay Deincio nang may nagyelong titig. Lumitaw ang anyo ni Deincio sa ibabaw ng GSB at malamig na ngumiti, Yay, gusto mo akong patayin, at gusto rin kitang patayin. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para patayin ka. Paalam muna. Malamig na suminghal si Esi at sumigaw, Deincio, sa pagkakataong ito, huwag ka nang umasang makakatakas. Sumigaw si Yeti, at ang liwanag ng kanyang espada ay biglang lumakas, lumikha ng isang matalas na tunog habang humihiwa sa hangin, at isang atake ang pinakawalan niya patungo kay Deincio. Umiwas si Deincio, at ang atake ay sinalag ng GFB. Malakas na tumawa si Deincio, Yay, hindi ka naman siguro ganoon kayabang para isipin na kaya mong sirain ang isang sobrang dekalidad na sandata, hindi ba? Haha, managinip ka. Deincio, napakaduwag mo. Galit na nagitngit si Ei, lalong tumibay ang kanyang desisyon na patayin ang taong ito. Isang palad ang itinama ni Deincio sa GIS-Bay, at isang malakas na hangin ang nabuo, na sumisira sa espasyo sa paligid. Tumayo siya sa ibabaw ng GISB at sumabay sa agos ng hangin. Malakas na tumawa si Deincio at sinabing, manigas ka riyan sa likod ko at langhapin ang alikabok. Nayanig ang puso ni A. Si Deincio ay nagtatago sa loob ng isang berdeng buhawi, at ang malakas na hangin na ito ay kayang sirain ang lahat ng bagay, kaya't hindi siya nangahas na lumapit. Tinakpan nito maging ang kanilang kamalayan, at hindi niya na makita kahit ang anino ni Deincio sa loob ng hangin. Pest! Mas mabilis pa ang pag-unlad ni Deincio kaysa sa inaasahan ko. Kahit na masira ang aking martial path at mapinsala ang aking bloodline ngayon, kailangan kitang alisin. Nag-alab ang matinding pagnanais ni I na pumatay. Nagsimulang lumakas ang liwanag sa kanyang katawan, isang pulang linya ng dugo ang gumuhit sa kanyang katawan. Nagsimulang mag-anyo ng demonyo ang kanyang katawan, at hinabol ang GSB ni Deincio. Hindi rin inaasahan ni Deincio na ganoon kalakas ang katawan ni I sa kanyang anyong demonyo, na kahit ang Tig Yenzi Lenji ay hindi siya tinablan. Yine, ipapakita ko sa iyo ang kakayahang kalalabas ko lang matutunan. Malamig na suminghal si Deincio.
Isang malaking enerhiya ng kidlat ang namuo sa kanyang palad. Pagkatapos, ipinatong niya ito sa GSB at binigkas ang dalawang salita, Limi. Isang malakas na puwersa ng kidlat ang sumabog mula sa GINB at tumama kay Eri, napasigaw sa sakit si Izzy at napaatras. Walang tigil na kumikislap ang kuryente sa kanyang buong katawan, at halatang halata ang kanyang paghihirap. Paalam, sa susunod nating pagkikita, kukunin ko na ang buhay mo. Matapos ang isang matagumpay na atake, hindi nang ahas na magtagal si Paincio. Agad niyang ginamit ang lakas ng kidlat upang tumakas. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, nakarating si Paincio sa dulo ng kalansay ng dambuhalang halimaw. Bigla, nagbago ang kanyang mukha. Gulat siyang tumingin sa isang direksyon. Sa dulo ng daan, may isang bilog na bagay na nakalutang, naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Malamig na tiningnan ito ni Paincio. Ang bilog na bagay na yon ay ang Yestinay. Nang masuri niya itong mabuti, napansin niyang naibalik na ito sa dati nitong anyo. Hindi niya alam kung paano nila ito naayos. Tumingin si Paincio sa paligid at naisip, kung gusto kong sirain ito ng tuluyan, marahil ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Sa sandaling iyon, sumugod si Elder Nie, itinuro siya, at sumigaw, walang hiya kang bata ka, nangahas kang linlangin ako. Kasabay nito, lumitaw din si Izzy sa kanyang likuran. Naisip ni Paincio, ang bilis naman niyang makahabol. Biglang tumingala si Izzy sa langit at sumigaw, Lord Siani. Mula sa loob ng Gian Tinlay, isang malamig na boses ang narinig, alam ko na. Paincio, tila may malalim na koneksyon ka sa aming lahi ng mga demonyo. Ang mga singsing sa Gian Tinlay ay nagsimulang umikot ng walang tigil, naglalabas ng isang napakalakas na presyon, na tila handa ng gumana. Malamig itong tiningnan ni Paincio. Mukhang wala na siyang pagkakataon para sirain ito. Kailangan niyang kumilos bago ito tuluyang gumana. Dahil dito, hindi na nangahas magtagal si Paincio. Agad siyang naging kidlat at umalis. Sumimangot si Elder Nie. Hindi niya maaaring panoorin lang si Paincio na tumakas, kaya't naging isang sinag din siya ng liwanag at humabol. Samantala, si Kenji ay hinahabol si Denai. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla itong lumitaw sa harap ng selyadong pasukan. Isang pulang enerhiya ang nabuo sa kamay ni Nanay. Bigla itong naging isang malakas na puwersa na nagbukas sa selyo ng pinto. Lumingon si Danay kay Genji na humahabol sa likuran, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mga demonyo, tatandaan ko ang kahihiyang idinulot ninyo sa akin ngayon. Sa ibang araw, kapag naabot ko na ang rurok ng May, babalikan ko kayo para maningil. Akmang papasok na siya sa lagusan nang biglang isang kidlat ang sumugod mula sa kalangitan at naging isang tao, si Paincio pala. Seryoso ang kanyang mukha. Ang kanyang pamamaraan na maging kidlat ay may malaking limitasyon, ngunit sa kritikal na sandaling ito, wala na siyang pakialam. Agad niyang sinamantala ang pagbubukas ng selyo at sumugod. Pagdating niya sa harap ni Nailay, tinapik pa niya ito sa balikat at sinabi, sa bansa ng Tinshu, ilang beses mo akong sinubukang saktan. Ngayong nailigtas mo ang buhay ko, ituring na nating tabla na tayo. Magkikita pa ang mga landas natin. Mag-ingat ka. Pagkasabi nito, agad niyang itinulak si Canis palayo at sumugod palabas ng lagusan. Sa paglitaw ni Paincio, natulala si Nailay, nanlaki ang mga mata at napanganga, tuluyang naging parang bato. Inakala pa niyang isa itong ilusyon ng mga demonyo, na ipinapakita sa kanya ang taong pinakakasuklaman niya, hanggang sa itinulak siya ni Paincio at siya ay halos mawalan ng malay. Hindi pala yun ilusyon, kundi ang totoong Paincio. Sa ngayon, walang salita ang makakapaglarawan sa kanyang nararamdaman. Gulat siyang sumigaw ng ilang salita, Paincio.